Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Ronaldo. Taong 1971, probinsya ng Masbate. Likas na matulungin ang binatang si Ronaldo. Bukod sa naaasahan sa lahat ng oras ng mga kapitbahay, hindi rin ito tumatanggap ng anumang kapalit. Dahil ayon sa kanya, kung anuman ang pinakita mo sa kapwa, ay siya ring babalik sa'yo. Mahirap ang naging pamumuhay ni Ronaldo. Ngunit patuloy niya pa ding kinakaya alang-alang sa lola na may karamdaman sa pag-iisip. Isang taon pa lamang ang nakalilipas magmula nang makuha ang sakit. Matapos mawala ang pinakamamahal niyang asawa. Sinubukan na din ng binata na ipagamot ito sa albularyo. Ngunit tanging pagpapakalma lamang ang naibibigay ng matanda. Dahil sa madalas nitong pagwawala, minabuti ng binata na ikulong na lamang sa sariling kwarto para hindi na makaperwisyo sa mga katabing tahanan. Para maiwasan din itong mawala, sapagkat paminsan-minsan naglalakad ito nang wala sa sarili. Labag man sa kalooban ng binata na nakakulong ang lola, ngunit yon ang naisip ng binata na mas magandang paraan. Dahil isang beses, umuwi itong duguan ang ulo dahil sa pagpukpok ng isang kabaryo. Nang pasukin ang isang tahanan at bugbugin ang isang matanda. Araw-araw pumupunta ang binata sa bundok para makakuha ng pwedeng maitinda. Minsan ay saging, niyog, langka at kung ano-ano pa na pwedeng maibenta sa mga kapitbahay. Bago pa man umalis ng tahanan, sinisigurado munang nasa loob ng kwarto ang lola at sinasarado kasama ang aso na si Puti. Yun ang pangalan ng aso dahil purong puti lamang ang kulay nito, pati na din ang talampakan. At ang tanging itim lamang sa katawan ay ilong at mata. Maamo at matalino kaya ito ang madalas na inuutusan ni Ronaldo. Kagaya ng lola, sobra-sobra din ang pangangalaga niya dito. Dahil yon ang huling regalong naibigay ng lolo sa kanya bago bawian ng buhay. Binilinan siya ng lolo na pakaalagaan nito. Dahil yon ang magbabago ng kanilang buhay. Nagtataka man ang binata sa sinabi ng lolo bago pumanaw. Naisip na lamang niya na baka ito ang ligayang hatid ni Puti. Isang araw, dahil kakatapos lamang ng bagyo, minabuti ni Ronaldo na pumunta ng bundok. Dahil maraming niyog na naglaglagan sa lugar. Isinama niya ang asong si Puti. At habang namumulot, tumutulong din ang aso sa pangunguha ng mga nalaglag na niyog. Kinakagat ito at nilalagay sa sakong dala ng binata. Labis ang tuwa ni Ronaldo dahil napakalaking tulong ng ginagawa nito. Lalo pat karamihan sa mga niyog, natatabunan ng mga naglaglagang dahon. Nawili sa pumumulot ang binata. Kaya hindi niya na malayang napalayo na pala sa kanya ang aso. Kaya namang kagad niyang hinanap kung nasaan si Puti. Kung saan-saan ito napadpad at walang patid sa kakasigaw. Maya-maya pa, nakita niyang tumatakbo papalapit ang alaga. Sinalubong ng yakap. Habang nasa mahigpit na pagkakayakap, kumawala ito at tumakbo.
Hinabol ng binata ang aso hanggang sa magawi sa isang parte ng bundok kung saan may nagsisitaas ang mga kawayan. Nagpaikot-ikot ang aso ng halos 1 minuto at nang matapos ay nagulat si Ronaldo nang makitang nagbagong anyo ang alaga. Galing sa pagiging maamo at kulay puti, bigla itong naging purong kulay itim. Napakatangkad at hindi normal kumpara sa mga tipikal na aso. Dahil dito halos hindi na kumurap si Ronaldo. At ilang segundo lang, may iniluwa itong isang batong kumikinang. Gulat man ngunit sa hindi malamang dahilan, kusang gumalaw ang katawan ng binata at dinampot ang bato. Nakatitig lamang ang aso na tila buong pusong binibigay ito sa binata. Maya-maya pa, tumakbo ang aso papalayo. Ngunit dahil hindi alam ng binata ang gagawin sa napulot na bato, inilagay na lamang niya sa bulsa sabay sunod sa alaga. Naabutan niya itong nakaupo sa may naipong mga niyog at nagbago man ang anyo. Ngunit parehas pa din ang galaw ng aso. Dahil dito paunti-unting nawala ang alinlangan ng binata. Hindi pa din makapaniwala sa mga nangyayari. Kaya hindi na niya napigilang magtanong. Pinaglalaroan mo ba ako, puti? Ano ba to? Bakit naging ganyan yung itsura mo? Tanong ng binata. Habang naguguluhan pa rin sa mga nangyayari. Nakatitig lamang ang alaga at ginagalaw ang buntot na isang indikasyon na natutuwa ito sa amo. Dahil wala namang makuhang sagot mula sa alaga. Minabuti na ni Ronaldo na ayusin ang mga niyog para makauwi. Habang naglalakad, may isang kapitbahay na nagtanong kung bakit hindi nababahira ng putik ang puting aso kahit galing sila sa bundok. Nagtataka naman si Ronaldo dahil sa kanyang paningin. Purong itim na ang alaga. Maya-maya pa, nakasalubong nito ang isa sa mga kaibigan sa lugar. Kaya natanong niya ito kung nakakatakot ba ang kasamang aso. Ano ka ba naman, Ronaldo? Sino ba namang matatakot sa napakaamong aso na ito? Tignan mo, nakakagigil ang pagkaliit at napakalinis pa ng katawan. Tugon ng kaibigan habang karga-karga si puti. Hindi na nagsalita pa ang binata kahit salungat ang nakikita ng mga tao sa lugar kesa sa kanya. 4:00 ng hapon nang makarating sa tahanan. Kaya iniwanan nito ang mga ititinda sa bakuran. Pumasok na sa loob para uminom ng tubig. Pagkatapos, nag-umpisa ng magluto ng hapunan dahil baka gutom na din ang lolang nakakulong sa kwarto. Habang ang aso naman, nakahiga lang sa ilalim ng lamesa. Pagkatapos magluto, binuksan na ng binata ang kwarto ng lola. Matyagang pinakain. Hindi naman naging pasaway ang matanda. Kaya mabilis lang niya itong napakain. Nang akmang lalabas na sana para pumunta ng kusina, naagaw ang atensyon ng binata nang makita ang alaga. Panay ang pag-ikot sa nakaupong lola. Wala namang ginagawa ang matanda. Ngunit minabuti niyang lapitan ng aso at binuhat dahil baka biglang masaktan kung sakaling magbago na naman ang isip ng matanda. Bubuhati na sana nang biglang nabitawan dahil may narinig siyang bulong ng isang babae. Kunin mo ang bato sa bulsa mo at ipakita mo sa lola mo. Dali-daling hinanap ng binata kung saan ito galing. Ngunit wala naman siyang makita na ibang tao.
Tinitigan niya ang aso dahil baka yon ang nagwika. Ngunit patuloy lamang sa pagpapaikot-ikot ang alaga. Paulit-ulit niya itong naririnig. Kaya naisipan niyang gawin na lamang ang sinasabi ng tinig. Hinugot niya ang bato at kagaya pa din ng dati. Walang palya pa din sa pagkinang. Inilapit niya ito sa mukha ng lola at tumitig naman ang matanda. Paglipas ng ilang segundo, binabana niya ang bato dahil wala namang reaksyon ang lola. Matapos ay natigil na rin ang aso sa ginagawa. Kaya lumabas na si Ronaldo at kumain sa kusina. Naroon naman si Puti sa ilalim ng lamesa. Dahil nakaramdam na ng pagod at malapit ng magtakip silim, minabuti ng binata na ipahinga ang katawan. Kaya maaga itong nakatulog. 5:00 ng umaga. Nagising ang binata na may maamoy na nilagang kamote. Dali-dali itong tumakbo at pumunta ng kusina dahil baka may nasusunog. Nanlaki ang mga mata ng binata nang makita ang lola. Nagluluto ito sa kusina. Dali-dali itong inialis sa may apoy at nagulat si Ronaldo nang marinig ang katagang. Oh, bakit apo? Ano bang nangyayari sa'yo? Ipagluluto lang sana kita para bago ka man pumunta ng bundok. May laman na yung tiyan mo. Wika ng lola. Dahil sa narinig, bigla na lamang niyang niyakap ang lola ng napakahigpit. 1 taon na ang nakalilipas magmula na magbigkas ang lola ng salitang apo. Kaya labis ang galak na naramdaman ni Ronaldo. Matapos mayakap, natanong niya ito kung tama ba ang narinig. Napagtanto ng binata, bumalik na nga sa dati ang lola. Normal na muli ang pag-iisip. Nagawa pang magbiro ng binata. Nagpakurot ito sa pisngi sa lola sa sobrang tuwa. Naramdaman niya ang aso sa paanan. Niyakap niya ito at pabulong na sinabing salamat. Masayang nag-almusal ang maglola at nang matapos, nagpaalam na dahil may pupuntahan muna. Sa unang beses sa loob ng matagal na panahon, yun lang muli ang araw na iniwanan ang lola sa tahanan, na hindi na kailangang ikulong ang matanda. Pumunta si Ronaldo sa isang manggagamot. Dahil sa kabila ng mga nangyari, alam niyang hindi ito normal at tanging ang albularyo lamang ang makakatulong sa kanya. Habang si Puti naman, patuloy pa ding nakabuntot kay Ronaldo. Naabutan niya ang manggagamot na meron pang 2 pasyente. Kaya matyagang nag-antay si Ronaldo. Nang ito na ang nasa pila, niyaya siya nitong pumasok kasama ang aso. Inilahad ng binata ang lahat ng mga nangyari. Napakaswerte mo naman, iho. Isang mutya galing sa mabuting engkanto ang napasayo. Ang pagaling ng lola mo, ang kauna-unahang misyon na nagampanan mo. Kahit palingid yun sa iyong kaalaman. Pero mag-iingat ka dahil mainit sa mga mata ng masasamang nilalang ang tangan mo. May bibigay ako sa iyo na 1 botelya na may lamang langis. Dito mo ilagay ang mutya at palagi mong isabit sa leeg mo. Pagpapaliwanag ng albularyo. Lumapit ito sa binata at iniabot ang botelya. Dito dahang-dahang nilagay ang mutya. At sa mismong araw na yun, tinuruan ito si Ronaldo ng mga orasyon, dasal, at usal na kaakibat ng mutya.
Bago pa man umalis ay pinabaunan siya ng albularyo. Isang libretang puno ng mga sasauluhing dasal at nagwika na magiging isang magaling na manggagamot si Ronaldo. Basta gagamitin lamang ang mga kaalaman para sa kabutihan. Ang mga salitang yon ang nakapagbigay ngiti sa binata. Nagpasalamat ito sa albularyo at umuwi na ng tahanan. Pagkarating ng bahay, pinagmasdan lang nito ang lola na naglilinis sa bakuran. Hindi pa din talaga makapaniwala si Ronaldo sa lahat ng milagrong nangyari. Simula ng araw na yon, nagumpisa na si Ronaldo sa pagkabisa ng mga orasyon na galing sa albularyo. Hanggang sa nagkaroon ito ng ikalawang pasyente na kapitbahay. Dito nagsimulang maging bantog ang pangalan ng binata bilang manggagamot. Dahil sa kakayanan, hindi rin maiwasan na may mga dumadalaw na nilalang nagpapanggap sa likod ng wangis ng kakilalang tao. Naging mahirap ito sa binata ngunit sa pagtagal ng panahon, nakabisa na rin niya ang pagkilala sa mga kalaban sa tulong pa din ng albularyo. Hanggang sa lumipas pa ang 2 taon, dahil sa lumalalim na ang kaalaman sa larangan, nagawa na din itong makipag-usap sa engkantong nagkaloob ng mutya. Ayon dito, ang asong binigay ng lolo ay ang elemento na galing sa mundo nila. Noong nabubuhay pa ang lolo, naging matalik silang magkaibigan dahil mabuti ang pagtrato sa kanya. Noong mga nalalabing araw ng lolo sa mundo, humiling ito sa kaibigang engkanto. Nabigyan na magandang buhay ang apo at may iwang asawa. Doon ibinigay ng elemento ang asong si Puti. Hindi man lubos na alam ng lolo ang ibig sabihin, ngunit patuloy lamang itong nagtiwala kaya hindi kalaunan. Pinagkaloob ng engkanto ang isang mutya para bigyan na magandang buhay ang maglola. At ang naging tulay ay ang alagang si Puti. Kakaiba man sa kaisipan ng ibang tao ang naging karanasan. Ngunit pinagpatuloy ni Ronaldo ang bagong buhay at hindi man nauupo sa ginto. Napakasaya pa rin ng binata at magaan ang kalooban. Naging masaya ang buhay na dala ng mutyang kaloob ng engkanto. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Binoy. Walang eksaktong taon. Pampanga. Sa isang malayong barangay sa Pampanga, naninirahan ang magkapatid na si Binoy at Princess. Si Binoy ay isang kilalang manggagamot sa lugar. Marami sa kanya ang umaasa at nagpapagamot. Katuwang niya ang kapatid na si Princess na may kaalaman din sa pakikipaglaban sa mga nilalang, kagaya ng aswang at iba pang mga elemento. Kapwa may tangang mutya ang magkapatid. At bukod sa panggagamot, matulungin ang mga ito sa kapitbahay at mga kabaryo. Kuya, ang tanda mo na. Kailan ka ba mag-aasawa? Balak mo bang tumandang mag-isa? Ako kasi gusto ko sanang magkaroon ng sariling pamilya. Tanong ni Princess. Hindi ko alam, bunso, kung dapat pa ba ako mag-asawa. Ako na lang ang inaasahan dito sa baryo natin. Bukod doon, marami tayong mga kaaway at kung mag-aasawa man ako, maaaring malagay lang sa peligro ang aking magiging pamilya. Alam mo naman ang kakibat ng tanga natin at kakayahan na meron tayo.
Bawat araw nasa hukay ang isang paa natin. Tugon ni Binoy. Alam ko naman yun kuya eh. Pero mas mabuti pa rin na magkaroon tayo ng sariling pamilya. Paano na lang kapag tumanda na tayo? Sino na lang ang mag-aalaga sa atin? Tandaan mo kuya, hindi na tayo pabata at umuunti na ang oras natin dito sa mundo. Muling wika ng kapatid. Natahimik na lamang si Binoy dahil may punto ito. Kung may dumating man, bakit hindi? Pero hindi ako naghahanap at naghahangat. Kung magkaroon ako ng sariling pamilya, kung kalooban yun ng Diyos, matutuwa na lang ako dahil bonus na yung kumbaga. Tugon ni Binoy. Napatango na lamang si Princess sa sinabi ng kuya. Matapos ang pag-uusap na yon, nagpaalam na ang binata sa kapatid. Pumunta sa kabilang baryo upang tignan ng isang pasyente. Naiwan sa tahanan si Princess. Hindi naman ito alintana ang pag-alis ng kuya. Habang abala sa pagluluto ng hapunan, naramdaman ni Princess na para bang may umaaligid sa likuran. Kaya naman, naalarma ito dahil marami ang nagtatangka sa buhay. Kaagad na hinanda ni Princess ang sarili. Dito niya nakita si Simon. Nakangisi sa kanya. Tanda, anong ginagawa mo dito sa bakuran namin? Hindi ka pa ba nadala ng sinaktan ka ni kuya? At talagang bumalik ka pa dito? Wika ni Princess. Si Simon ay kilalang aswang sa lugar. Kaya naman iniiwasan ito ng karamihan. At halos lahat ay takot na kalabanin ang matanda. Lalo na ang pamilya nito. Ngunit sila Binoy ay hindi takot sa pamilya ni Simon. Hindi talaga kayo natatakot sa amin. Mga walang hiya kayo. Sinaktan niyo ko ng kuya mo. Tignan mo ang ginawa mo sa piski ko. Sinugatan mo kaya namang gagawin ko sa iyo ang ginawa mo sa akin? Wika ni Simon. Kaagad itong umatake sa dalaga. Buti na lamang ay nakaiwas si Princess. Muling sumuntok ang aswang at naitulak naman ito ng dalaga. Anong akala mo? Hahayaan kitang gawin sa akin yung masama mong balak? Wika ni Princess. Kaagad niyang sinipa ito sa tiyan. Nagulat ang aswang nang bigla na lamang may humawak sa kamay. Binalaan ng kitamang Simon, pero hindi ka nakinig. Hindi lahat ng tao takot sa inyo. Tandaan mo yan. Kaya naman huwag kang magsiga-sigaan dito. Dahil kaya kitang patayin dito mismo sa bahay ko. Lalo na teritoryo ko ito. Wika ni Binoy. Umakto itong sasaksakin ang lalaki. Ngunit kagad namang umalis si Simon dahil sa takot kay Binoy. Alam nitong tututuhanin niya ang sinabi. Takot naman pala yung aswang na yun. Ang lakas magibang pero hindi naman ako magawang saktan. Tsaka bakit ang aga mo yata kuya? Akala ko ba umaga ka na makakarating dito sa bahay? Tanong ni Princess. Wala eh. Napaaga ang uwi ko tsaka bigla akong kinabahan kanina. Kaya umuwi na rin ako kagad. Hindi nga ako nagkamali. Muntik ka na mapahamak doon ah. Tugon ni Binoy. Buti na lang pala nagluluto na ako. Saktong dumating ka. Yung simang-simon talaga. Bigla na lang akong inatake. Muling wika ng dalaga. Kung hindi siguro ako dumating, malamang hindi ka tatantan na matandang yon. Ano bang problema nun sa'yo? At binabalik-balikan ka? Tanong ni Binoy.
Hindi niya pa rin malimutan kuya na nasugatan ko siya sa mukha. Nagkaroon yun ng peklat eh. Gusto niya yatang bumawi at lagyan din ako ng sugat sa mukha. Kagaya ng ginawa ko sa kanya. Tugon ni Princess. Matapos ang pag-uusap ng magkapatid, kaagad na kumain ng sabay ang mga ito at natulog. Sa kalagitnaan ng pagtulog nila, bigla na lamang nagising si Princess. Naramdaman nito na para bang may kumakaluskos sa bubungan ng silid. Nakaugalian na ng dalaga na palaging may dalang punyal o kaya naman sundang. Kaya kaagad kinuha ng dalaga ang nakatarak sa may pintuan. Mabilis sa sinundot nito ang bubungan at tumagos ang dugo. Kaagad na lumabas ng kwarto si Princess. Pinuntahan nito si Binoy. Nagulat pa ang binata sa paggising sa kanya ng kapatid. Ano ba yung Princess? Bakit ginising mo ko ng ganitong oras? May problema ba? Tanong ni Binoy. Tutugon pa sana ang dalaga. Ngunit nakita na ng kuya ang kasagutan sa tanong nang mapansin ang dugo sa sundang na hawak-hawak ng kapatid. Kaya naman, naalarma na ito at tumayo ng higaan. Paglabas ng kwarto ni Binoy, dito nila narinig ang malakas na kalabog mula sa bubungan papunta sa likod ng bahay. Dali-daling tumalon sa bintana si Princess. Samantalang ang kuya ay dumaan sa may pintuan upang makorner nila kung sino ang nilalang na gumagambala sa kanilang tahanan. Ngunit paglabas ng mga ito, wala silang nakita ni isamang anino o palatandaan na may pumunta doon. Walang napala ang magkapatid, kaya natulog na lamang ang mga ito. Kinabukasan, nagulat na lamang ang magkapatid nang mabalitaan nilang patay na si Simon. Hindi alam ng mga ito kung sino ang pumatay sa aswang, pero sila lamang ang pinagbibintangan ng mga kaanak nito. Dito lang pumunta ang asawa ko kagabi at hindi na siya nakauwi pa. Kaya naman malamang kayo ang pumatay sa kanya. Wika ni Aling Marta. Kung pinatay ko man siya, di sana dito sa teritoryo ko natagpuan ang bangkay niya. Pero napakalayo naman dahil sa kabilang lote pa siya natagpuan. Ibig sabihin, iba ang pumatay sa kanya at hindi na ako lumabas pa kagabi. Kami ng kapatid ko. Ang totoo niyan, may sumugod pa nga dito sa bahay namin. Pero wala kaming nakita dahil nakalis kagad. Hindi nga namin nakita si Simon eh. Pagpapaliwanag ni Binoy. Natahimik na lamang si Aling Marta. Hindi ito nakakaibo. Palaisipan sa lahat kung sino nga ba ang pumatay kay Simon. Ngunit para sa pamilya nito, ang magkapatid lamang ang itinuturing nilang suspect. Sa pagkamatay ng mahal sa buhay, hindi naman yon inintindi nila Princess at Binoy. Marami silang pinagkakaabalahan at wala naman silang pakialam kung sino ang pumatay sa aswang na yon. Lalo pat salot naman ito sa baryo. Sa tingin mo kuya, sino kayang pumatay kay Mang Simon? Hindi kaya siya yung nasaksak ko kagabi? Pero malabo eh. Di sana may bakas ng dugo sa daanan. Tanong ni Princess. Wala naman akong pakialam kung sinong pumatay sa aswang na yon. Mabuting at nabawasan ang suliranin natin dito sa baryo. Wala rin akong pakialam sa pagbebentang ng pamilya niya. Malinis ang kalooban ko at wala akong ginawang mali. Kaya naman wag silang magkakamaling galawin tayo. Dahil makikita nila ang hinahanap nilang impyerno. Tugon ni Binoy. Napangiti naman ng nakakaloko si Princess. Naku naman kuya, masyado ka yatang seryoso ah. Nakakatakot ka palang kaaway.
Panigurado, kikilabutan ng makakalaban mo. Wika ni Princess sa mapang-asar na tono. Pinitik naman ito ang noo ng kapatid. Napapikit na lamang ang dalaga sa ginawa nito. Kahit kailan ka talaga, bunso. Napakapasaway mo at sutel. Nakita mo nang seryoso ako eh. Nagawa mo pang magbiro. Ikaw talaga ah. Tugon ni Binoy. Ay susi kuya, hindi naman kasi ako nagbibiro eh. Totoo naman ang mga sinasabi ko sa'yo. Eh bakit? Hindi ka ba seryoso sa mga sinabi mo? Binibiro mo lang ba ako? Wika ni Princess habang nakataas ang kilay. Aba, sinusunggitan mo na ako ah. Dako kang bata ka. Pitik-pitikin kita kaya dyan. Huwag mo akong lalakyan ng mata mo. Dilat na dilat oh. Baka gusto mong makatikim ng sinturon ni Judas. Pabirong tugon ni Binoy. Doon na nagtawanan ang magkapatid. Masarap ba yung kuya? Anong lasa kaya nun? Matamis o maasim? Parang gusto kong maranasan eh. Nakangiting wika ni Princess habang taas baba ang kilay. Napahagalpak naman ng tawa si Binoy sa pagbibiro ng kapatid. Ikaw talaga. Kahit kailan napakakulit mo. Kaya siguro hindi ka pa nagkakanobyo. Dahil dyan sa kadaldalan mo at kakulitan. Wika ni Binoy. Napasimangot naman ang kapatid. Tumalikod na dahil napikon sa biro ng kuya. Napailing na lamang si Binoy sa naging reaksyon ng kapatid. Nanahimik na lamang ito. Matapos ang usapang yon, nagkanya-kanya na sila ng gawain. Bigla namang may tumawag kay Binoy. Kaya kagad itong pumunta sa kabilang baryo. Nagpaalam siya sa kapatid at tumango lamang si Princess. Abala na ito sa pagtatanim at pagdidilig ng mga halamang alaga. Dali-dali namang nagpunta sa kabilang baryo si Binoy. Nanggamot ito ng mga may sakit. Pagsapit ng 5:00 ng hapon, habang naglalakad pa uwi, narinig ng binata ang usap-usapan patungkol sa pagkamatay ni Simon. Dahil sa kuryosidad, nakisali na sa usapan si Binoy. Dito niya nalamang iba pala ang pumatay kay Simon. May napatay ito sa karatig baryo. Pinagsasaksak naman ng aswang hanggang sa binawian ng buhay. Walang nakakaalam kung sino ang pumatay. Pero malinaw na sinadya ang pagpatay sa aswang na si Simon. Kaya pag-uwi sa tahanan, kaagad pinaalam ni Binoy sa kapatid ang mga nalaman. Taga-kabilang baryo naman pala ang pumatay kay Mang Simon. Pero bakit tayo yung pinagbibintangan ng pamilya niya? Lalo na nung anak niyang si Carla. Ako pa naman yung pinagbibintangang pumatay sa tatay niya. Ipinagkakalat pa dito sa buong baryo. Akala naman niya, matutuwa sa mga sinasabi niya ang mga kapitbahay natin. Tuwang-tuwa pa nga nung malaman na wala na yung salot dito sa baryo. Tugon ni Princess. Hayaan mo na lang kung puro salita lang naman. Pero kapag kinante ka na at sinaktan, aba, gumanti ka na kagad. Huwag mo hahayaang tapak-tapakan nila ang pagkatao natin. Lalo na't nire-respeto tayo dito sa baryo at sa mga karatig baryo. At isa pa, kasalanan nila kung bakit namatay ang tatay niya. Tsaka kung ayaw pa nilang mapahamak, di sana, itinali na lang nila sa bahay nila na wala ng perwisyo at hindi napatay. Kung makapagmalinis sila, akala mo naman walang ginagawang masama at milagro. Parang hindi ko naman alam na pamilya sila ng aswang. Kaya wag nila akong susubukan. Ipapakita ko sa kanila ang hinahanap nila. Wika ni Binoy. Yan ang kuya ko.
Matapang na palaban pa. Tsaka hindi ko rin naman sila papayagan na makadampi kahit daliri nila sa balat ko. Aba, pinagkakaingatan ko kaya ito. Tapos susugatan lang nila. Aba, ibang usapan na yan. Tugon ni Princess. Ang dami mo talagang sinasabi dyan. Baka nga mamaya, kapag ginalabang ka na ng Carla na yan, wala ka ng palag. Baka mamaya puro salita ka lang naman. Pangaasar ni Binoy. Ako kuya, puro salita. Malabo naman ata yan. Nagmana kaya ako sa'yo. Matapang to, no? Daig ko pa ang lalaki. Tugon ni Princess. Napangiti na lamang si Binoy. Huwag mong sabihin. Gawin mo. Tsaka hindi ako naniniwala kapag hindi ko nakita. Kaya naman gawin mo kung ano ang nararapat. Malaki naman ang tiwala ko sa'yo, Princess Wika ni Binoy. Taas kilay at nakapamewang na tumango si Princess sa sinabi ng kuya. Makalipas ang ilang araw mula nang mamatay si Simon. Hindi pa din tinatantanan ni Aling Marta at Carla si Princess. Hindi naman makanti ng mga ito si Binoy. Dahil alam nila na anumang oras, maaari silang paslangin ng binata. Kaya naman, para maipagiganti si Simon, plinano nila Carla ang masamang hangarin sa dalaga. Isang araw habang abalang naglalabas si Princess sa ilog, bigla na lamang itong tinulak ni Carla. Walang katao-tao ng mga oras na yon. Kaya naman dito na sinagawa ng mag-ina ang balak nilang masama sa dalaga. Mabuti naman at nakita kita dito sa ilog. Sa wakas, mapapatay na rin kita. At kapag nagawa ko na ang bagay na yon, naipagiganti ko na rin si tatay. Wika ni Carla. Napataas na lamang ang kilay ni Princess dahil sa sinabi nito. Hindi pa rin ba natatapos ang pagbibintang niyo sa akin? Hindi nga akong pumatay sa tatay mo. At hindi ko kayang gawin ang bagay na yung kay Mang Simon. Dahil mas malakas siya kumpara sa akin. At anong labang ko sa kanya? Mas pwedeng mangyari yung kung si kuya ang kalaban niya. Pero ako, hindi ako mananalo sa tatay mo. Hindi din ako kikilos ng hindi alam ni kuya. Maliban na lang kung kinakailangan. Kagaya ngayon. Tugon ni Princess. Kaagad namang sinipa ng dalaga ang tiyan ni Carla. Napaupo na lamang ito sa ilog. Nakita naman ni Aling Marta ang ginawa ni Princess. Kaya naman pinagtulungan nilang dalawa ang dalaga. Hinawakan ni Carla ang dalawang kamay nito ng ubod ng lakas. Kaya naman, hindi na makapalag ang dalaga. Dito sinabunutan ni Aling Marta dahilan para mauntog sa bato ang ulo nito. Nawala ng malay ang dalaga. Inakala ng mag-ina na napatay nila si Princess. Kaya naman, pinaanod nila ito sa ilog. Walang kaalam-alam si Binoy kung ano ang nangyari sa kapatid. Masaya itong umuwi sa tahanan. Dala ang paboritong pagkain ni Princess. Ngunit ang labis na pinagtataka ni Binoy, wala ang kapatid sa tahanan. Kaya naman kagad nagtanong-tanong ang binata sa kalapit na bahay. Nabanggit nito na naglabada ang dalaga. Kaya naman, hinintay na lamang ni Binoy ang kapatid sa tahanan. Ngunit sumapit na ang 8:00 ng gabi. Laking pagtataka ni Binoy dahil hindi pa umuuwi ang kapatid. Kaya naman, dito na kinabahan ang binata. Kaagad nag-alala si Binoy para sa kalagayan nito. Kaya naman hinanap niya ito sa kung saan-saan. Nagtanong sa mga kakilala.
Ngunit walang nakakaalam kung nasaan nagpunta si Princess, bukod sa paglalabada sa ilog. Mabilis ang tibok ng puso ni Binoy ng mga oras na yon. Labis ang pag-aalala sa kapatid. Kaya humingi na ito ng tulong sa gabay. Kaagad namang hinanap ni Binoy ang kapatid sa ilog. Dahil yon ang tinuturong kinaroroonan ng kapatid. Nang makarating sa dulo ng ilog, dito nakita ni Binoy ang katawan ng kapatid. Kaagad nitong napansin ang sugat sa ulo. Pinulsuhan ni Binoy kung buhay pa ba ito. Laking pasasalamat naman ng binata. May pulso pa ang kapatid at lumalaban pa. Kaagad na dinala ni Binoy ang kapatid sa tahanan at ginamot. Labis ang pag-aalalang nararamdaman. Lalo na't dahil hindi niya alam ang tunay na nangyari kay Princess. Sa kabilang banda naman, nalaman na mag-inang aswang na natagpuan pa ni Binoy ang kapatid. Nang dahil sa takot, nag-alsabalutan na ang mga ito. Dahil alam nila na anumang oras ay magigising na ang dalaga. At yun na ang katapusan ng buhay. Nay, bakit naman tayo matatakot? Marunong tayong lumaban na. Kaya para kay tatay, magiganti tayo. Tsaka palagi namang umaalis si Binoy, di ba? Di sana, tapusin na lang natin yung buhay ni Princess nang hindi na siya makapagsumbong pa sa kuya niya. Mungkahi ni Carla. Nahihibang ka na bang bata ka? Panigurado, may bantay na yang si Princess. Kahit umalis pa yung kuya niya. At isa pa, mas mabuting umalis na lang tayo. Kesa naman mangyari pa ang hindi natin gusto. Alam natin kung gaano kabagsik si Binoy sa pakikipaglaban. Kaya paniguradong wala tayong laban sa kanya. Kahit nga ang tatay mo takot sa kanya. Paano pa kaya tayo? Tugon ni Aling Marta. Kung natatakot ka na ako na lang ang tatapos kay Princess. Sisiguraduhin kong ihahatid ko siya kung saan siya nababagay. Pagpupumilit ng dalaga. Hinawakan nito si Aling Marta sa braso ng madiin at binalaan. Hindi ka ba talaga nakikinig sa akin? Para din naman sa'yo ang ginagawa ko. At isa pa, ikaw din ang may kasalanan kung bakit nagkaganon si Princess. Hindi nga natin sigurado kung ang magkapatid nga yung pumatay sa tatay mo. Dahil may inatake si Simon nung gabing yon sa kabilang baryo. Maaaring yun ang pumatay sa tatay mo. Kaya tumigil ka na, anak. Naghahanap ka lang ng dahilan dahil inggit ka sa magkapatid na yon. Palibhasa kasi. Palagi kang kinukumpara ng tatay mo kaya siguro ganyan na lang ang galit mo sa kanila. Pakiusap, anak. Makinig ka sa akin. Babala ni Aling Marta sa anak. Natahimik na lang si Carla. Dahil ang totoo, inggit na inggit talaga ito kay Princess kaya naman gusto niya itong patayin. At mapatunayan sa mga magulang na mas higit na malakas siya kaysa sa dalaga. Kaya nung araw na yon, umalis ang mag-ina sa baryo at kagad natunugan ni Binoy. Kaya sigurado itong may kinalaman ang mag-ina sa pagkadisgrasya ng kapatid. Bago sundan ang mag-ina, nag-orasyon muna ito sa kapatid upang hindi na magalaw ng kung sino mang nilalang. Ngunit paalis na sana si Binoy nang bigla na lamang nagising si Princess at umiiyak. Pakiusap, kuya. Huwag mo akong iwan. Natatakot ako Baka patayin nila ako at pagtulungan. Itinapon pa nila ako sa ilog. Pakiusap, kuya. Huwag mo muna akong iiwanan. Sisiguraduhin kong makakaganti rin ako sa kanila. Wika ni Princess. Mabuti naman bunso at gising ka na. Sino may gawa sa'yo nito? Yung mag-ina bang yon? Sabihin mo sa akin bunso.
Ora mismo papatayin ko sila. Wika ni Binoy. Hindi naman nagsalita pa ang kapatid. Muli itong nawala ng malay. Kinabahan ang binata kaya kagad pinulsuhan ang dalaga. Nakahinga naman ng maluwag nang malamang nagpapahinga lamang pala ito. Matapos ang pangyayaring yon, hindi na umalis si Binoy sa tabi ng kapatid. Nais ng binata na siya kagad ang bumungad sa kanya pagmulat. Halos buong araw at gabing binabantayan ni Binoy si Princess. Hanggang sa lumipas pa ang isang buwan. Doon lamang tuluyang nagising ang dalaga. Ngunit wala naman itong maalala sa mga nangyari. Ang natatandaan ko lang, kuya. Naglalaba ako sa ilog. Nagpunta po sila kanla kasama ang nanay niya. Pero pagtapos nun, wala na ako matandaan. Wika ni Princess. Hindi na lamang sinabi ng binata ang hinala. Hinayaan na lamang ang kapatid na manumbalik ang lakas. Nagpapaalam itong pupunta sa kabilang baryo para manggamot. Pero ang totoo, hinahanap na nito kung saan naroon ang mag-ina. Hanggang sa isang araw, nagpunta si Princess sa kabilang baryo. Nautusan ito ni Binoy na puntahan ang pasyenteng humihingi ng tulong dahil inaaswang ang anak. Habang naglalakad, bigla naman niyang nakasalubong si Carla. Dito na nanumbalik ang mga nangyari ng araw na mapahamak. Kaya kaagad niyang hinawakan na mahigpit si Carla. Bitawan mo nga akong babae ka. Nababaliw ka na ba? Bakit mo ko hinahawakan? Pag hindi mo ko binitawan, sisigaw ako. Banta ni Carla. Bitawan? Hindi kita papakawalan. Isasama kita sa bahay namin at pagbabayaran mo ang ginawa niyo sa akin. Mabuti na lang nagpakita ka. Bigla kong naalala ang ginawa niyo sa akin eh. Tugon ni Princess. Pilit nagpumigla si Carla. Pero hindi ito nakawala sa pagkakahawak sa kanya. Dahil wala namang tao sa lugar na yon. Nag-orasyon ang dalaga at sinuntok si Carla. Kaagad naman itong nawalan ng malay. Dali-daling inuwi ni Princess ang dalaga sa tahanan. Nagulat pa si Binoy na makita ang kapatid na dala ang aswang. Kaya naman, kaagad niya itong tinanong kung ano ang nangyari. Bunso, bakit dala-dala mo si Carla? Ano bang nangyari? Baka naman mapahamak tayo sa ginagawa mo, Princess. Alam mo naman na hindi tayo pwedeng kumante ng mga nilalang na wala namang ginagawang masama. Dahil yon ang kasunduan natin sa mga kagaya nila. Wika ni Binoy. Alam ko pong ginagawa ko, kuya. Natatandaan ko po yung kasunduan. Pero itong babaeng ito, pati yung nanay niya, sila ang dahilan kung bakit ako nawalan ng alaala at kung bakit muntikan akong mamatay. Kaya naman pagbabayaran nila ang ginawa nila sa akin. Malas lang nila dahil hindi nila siniguradong patay na ako. Tugon ni Princess. Nanlaki ang mga mata ni Binoy. Tama pala ang hinala niya kaya pala umalis ang mga ito sa baryo para magtago sa mga kasalanan. Kaagad na ginapos ng dalaga si Carla. Akmang sasaksakin na sana ang aswang. Pero dali-dali siyang pinigilan ni Binoy. Huwag mong dudungisan ang kamay mo, bunso. Ako na ang bahalang gumante para sa'yo. Hintayin natin na magising si Carla para naman madama niya ang sakit na gagawin ko sa kanya. Wika ni Binoy. Napatango lamang ang dalaga. Ilang sandali pa ang lumipas.
Nagising na si Carla at dito na sinagawa ni Binoy ang plano. Hiniwa ng binata ang pisngi ni Carla gamit ang punyal na binabad sa sagradong langis. Kaya naman napasigaw na lamang ito sa sobrang sakit. Naiyak ang dalaga at paulit-ulit na humingi ng tawad. Sinuntok at sinipa pa ito ni Princess para kahit papano ay makagante. Ito ang tatandaan mo, Carla. Sa susunod na balakin mong patayin ako, siguraduhin niyo munang nagtagumpay kayo. At pakisabi na rin sa nanay mo, ha? Hinihintay ko ang pagdating niya. Wika ni Princess, kasabay ng pagputol sa tali ni Carla. Dali-dali namang tumakas ang dalaga at pinaalam sa ina ang nangyari. Ngunit ilang sandali pa ang lumipas. Binawian na ng buhay si Carla. Kaya galit na galit si Aling Marta. Sumugod sa bahay ng magkapatid si Aling Marta nang walang pag-aalinlangan. Mga walang hiya kayo. Pinatay niyo at pinagtulungan ng anak ko. Wala kayong awa. Kinuha niyo na nga sa akin ang asawa ko. Pati ba naman ang anak ko? Wala kayong kasing sama. Umiiyak sa galit na wika ni Aling Marta. Gumanti lang po ako sa ginawa niyo sa akin. Hindi ba't pinagtulungan niyo ako? Kaya naman sisiguraduhin ko. Magbabayad kayong dalawa. Huwag po kayo mag-alala. Dahil isusunod ko na po kayo sa mag-ama mo. Tugon ni Princess. Sa pagkakataong yon, hindi na nangelam si Binoy. Hinayaan nito ang kapatid na ibuhos ang galit kay Aling Marta. Nagpalitan na ng pag-atake ang dalawa. Kitang-kita ni Binoy ang tapang sa kapatid. Hanggang sa nasugatan nito sa leeg si Aling Marta at sumirit ang napakaraming dugo. Tila ibang-iba si Princess na mga oras na yon. At sa isang iglap, napatay nito ang aswang. Matapos ang mga pangyayari, sinunog ng magkapatid ang bangkay ni Aling Marta. Mabilis namang kumalat sa buong baryo at sa mga karatig ang nangyari sa mag-inang aswang. Buhat ng araw na yon, wala nang nagbalak pa na kalabanin ang magkapatid. Tinagurian sila ng buong baryo na manunugis. Hanggang sa kasalukuyang panahon, patuloy pa rin si Binoy at Princess sa kanilang tungkulin. Kagaya ng pangarap ng dalaga. Nagkaroon nga ito ng sariling pamilya. Habang si Binoy naman, nanatiling mag-isa sa buhay. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Durong. Walang eksaktong taon. Haniway, Iloilo. Si Durong ay pangalawa sa 4 na magkakapatid. Namulat sa pamilya ng mga magsasaka. Bata pa lamang, naging malapit na ito sa ama hanggang sa nagkaroon nito ng hindi malamang sakit. Habang nakaratay, inabisuhan ng ama ang magkakapatid na isa-isang pumasok sa silid kung saan ito naroroon. Napagpasyahan ng tatay na hatiin ang mga pamanang nakalaan sa mga anak. Nagtataka naman ang magkakapatid. Binigyan sila nito ng tig-iisang titulo. Samantalang kay Durong naman, isang puyo-puyo na gawa sa tela at may mga lamang butil ng halaman. Napakamot na lang ng ulo ang binata at napaisip kung bakit ganon ang binigay sa kanya. Hanggang sa tuluyang na maalam ang ama. Naririnig pa rin ni Durong ang mga kataga nito
Napakaingatan ang piraso ng butil. Darating ang araw, maiintindihan din ng binata ang lahat. Ilang araw mula nang mailibing ang ama, nagpaalam na ang mga kapatid dahil may kanya-kanya pang trabaho ang mga ito sa syudad, habang ang ina naman at si Durong ang naiwan sa tahanan. Anak Durong, halika. Naku, tingnan mo tong mga gulay. Ang gaganda ng bunga. Salamat sa pagbubuhay mo ng kalupaan ng tatay mo. Pero anak, nalulungkot ako. Lahat ng mga kapatid mo ay malalayo na ang nilalakbay samantalang ikaw. Anak, bakit hindi ka kaya mag-aral ulit? Tanong ng ina na tawagin na lang natin sa pangalang Tonya. Nay naman, nag-aaral naman po ako ah. Araw-araw sa pagtatanim at pagpapalago ng mga lupa. Kontento na po ako sa ganito. Masaya naman po ako sa narating ng mga kapatid ko. Pero dito po ako masaya na eh. Tugon ni Durong. Gustuhin man ng ina na kumbinsihin ng anak. Ngunit sadyang pagsasaka talaga ang kapalaran ng binata. Hinayaan na lamang siya ng ina. Inalalayan na lamang ito para mapabuti ang mga karanasan ng anak. Isang umaga, habang nag-aayos ang binata ng mga bakod sa taniman ng mga pechay, may nakita itong naglalakad na dalaga. Sa pagkamangha, nakangiti ito habang nakatingin sa dalaga. Sa pagpapatuloy ng kwento, papunta pala ang dalaga sa kanila. Akala niya ay dadaan lamang. Ngunit laking gulat nang tinanong nito kung saan ang bahay ni Aling Tonya. Dahil sa pagkataranta, akmang tatayo na sana si Durong ngunit natalisod ito. Dahil hindi niya namalayan na naitali din niya ang paa sa ginagawang bakod. Mabilis namang tumayo ang binata sa nakakahiyang sitwasyon. Hindi na nagsalita pa at tinuro na lamang ang bahay na hinahanap ng dalaga. Tao po? Tao po? Pagandang araw. Wika ng magandang dalaga. Nagpakilala ito sa pangalang Carmen. Magandang araw naman sa'yo, iha. Ano bang may paglilingkod ko sa'yo? Halika, pasok ka muna. Dito ka na maupo. Bungad ni Nanay Tonya. Salamat po Hindi naman po ako magtatagal. Atiya, ang gaganda po ng mga pananim nyo. Isa po akong mag-aaral sa agrikultura na magtatapos sa taong ito. Binigyan po kami ng guro ko ng lugar na pag-aaralan eh. Kaso po, hindi ko makuha ang tamang pagpapalaki ng halaman. Lahat naman po inaral ko na para sana sa proyekto namin. Kaya nga po ako naparito. Nakita ko po kung gaano kaganda yung pananim nyo. Kaya gusto ko po sana pagpapatulong ako sa proyekto ko. Magbabayad naman po ako kung papayag kayo eh. Wika ni Carmen. Iha, wala namang kaso sa akin. Pero ang anak ko talaga ang malam sa mga ganyan. Pero sigurado kung papayag yon. Taranga't mapuntahan natin. Tugon ni Nanay Tonya. Halos hindi makatingin ang binata kay Carmen sa sobrang hiya nito sa nangyari. Pero dahil kasama ang ina, inayos niya ang tayo at pakikitungo sa dalaga. Kahit tila natutunaw siya sa mga titig ni Carmen. Nag-usap ang mga ito kung paano matutulungan ni Durong ang dalaga. Ngunit tila nag-aalangan ang binata. Dahil wala namang espesyal na mga pataba ang mga lupa na tinataniman niya. Kinabukasan, sumama si Durong sa itinalagang lugar kay Carmen para matulungan siya sa pag-aaral.
Hindi naman plano ng dalaga na hayaan si Dorong na mag-isang gumawa. Kaya pinasuri lang niya ang lupa kung ano ba ang kulang para mataniman ng kamatis. Hindi man nakapagtapos si Dorong ng kung anong kurso patungkol sa pagpapatubo ng mga halaman. Bagaman saksi ang dalaga sa magandang tubo ng mga pananim nito. Ngunit tiwala siya na makakatulong ang binata sa proyekto. Hanggang sa lumipas ang mga araw, naging abala ang dalawa sa pagsasagawa ng pag-aaral. Ang pinagtataka lamang ng dalaga, lahat ng mahawakan na tanim ni Dorong sumisigla. Yun bang tila napakagaan ng kamay sa pagtatanim sa kahit anong uri ng lupa. Hanggang sa naging maayos na ang mga halaman, maging ang mga kamatis. Laking pasasalamat ni Carmen at naging maayos ang proyekto. Nang dahil sa tulong ng binata, naipasa niya ang pag-aaral. Dahil sa mga kaganapang yun, naging malapit sila sa isa't isa. Sa pagdaan ng mga araw naging maayos naman ang lahat. Hanggang sa isang umaga, pumutok ang balitang pagsalakay ng mga balang at peste sa mga pananim. Lahat ng madaanan ay nauubos. Nay, ano pong gagawin natin? Siguradong uubusin ng balang yung mga pananim ko. Wika ni Dorong. Anak, hindi na natin mapipigilan ng mga magaganap. Pero mahalaga ng papaghandaan natin. Kagaya ng tatay mo. Naniniwala akong maubos man ng peste ang mga pananim. May babalik ito. Maniwala ka lang dahil may awa ang Diyos, anak. Tugon ni Nanay Tonya. Ilang sandali pa ang lumipas. Nagpaalam na ang ina na matutulog na ito. Naiwan si Dorong sa tapat ng mesa at malalim na nag-iisip. Nakakabinging katahimikan ang bumalot sa sistema ng binata. Hanggang sa may narinig siyang boses. Tila tinatawag ang pangalan niya. Hinanap niya kung saan ito nanggagaling. Iniling pa niya ang ulo sa pag-aakalang nananaginip lamang siya. Lumabas ito ng tahanan. Sobrang tahimik ng lugar. Ngunit alam ng binata na wala naman silang malapit na kapitbahay. At halos puro pananim lamang ang makikita sa labas. Nasa pinto ng bahay si Dorong na mga sandaling yon. Bigla na lamang may dumamping malamig na hangin sa mukha. Hanggang sa narinig niya muli yung tinig. Naglakad siya palabas. Hanggang sa maabot niya ang gitna ng taniman. Nasipat niya yung isang napakagandang babae sa bandang harapan. Carmen, ikaw? Paano? Tanong ni Dorong. Oo, ako nga, Dorong. Kinakailangan kong magbalat kayo para subukan ang kakayahan mo. Hindi nagkamali ang ama mo sa pagsalin sa iyo ng mga binhi. Taglay mo ang maladiwatang kamay. Nasa puso mo ang kalikasan at pagmamahal sa nakapaligid sa iyo. Nagagalak akong nakilala ka, binata. Tugon ni Carmen. Pero, paano yun nangyari lahat? Muling tanong ni Dorong. Ilang diwata, kaya naming gumawa ng mga kaganapan. Saklaw ng kapangyarihan namin ang pagbibigay ng pagsubok sa mga tao. Sa mga pinakita mo, namumukod tangi ka. Heto, Dorong, tanggapin mo. Naway gamitin mo ang mga yan sa tamang panahon. Maraming salamat sa kabutihan mo. Paalam, kaibigan. Tugon ni Carmen.
Kahit nalilito ng mga oras na yon, minabuti na lamang ng binata na umuwi. Pumasok ito ng silid at binuksan ng inabot ng diwata. Nanlaki ang mga mata ni Durong. Nakita niya na isa itong puyo-puyo na may lamang malagintong buhangin. Alam niya sa sarili na pwede niya itong magamit sa pagpapalago pa ng mga halaman. Kaya bumuo siya ng plano. Uunahin niya ang mga napinsalang taniman malapit sa lugar at nangakong tutulungan ang mga magsasaka sa muling pagpapalago ng kanilang mga pananim. Maraming salamat nga po pala sa nagpadala ng ating kwento. Nawa ay nagustuhan niyo ang inyong napakinggan. Ang opinyon ko lamang po sa kwento, madalas talaga nabibiyayaan ang mga taong may pakialam sa kalikasan. Mga taong patuloy na nagtatanim at nagmamalasakit sa inang kalikasan. Katulad ni Durong. Kaya nabiyayaan ito ng diwatang tagabantay. Muli, nagpapasalamat ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyo pong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.